Sound check. Hey, yan. Okay, madadala yata magsama sa yung steward. So, pag-pray nyo nga din nga yung mga ganyang sistema dahil syempre, nasama sa mga gawain, medyo alangan, delikado po yung ganyan kasi nakasakay sa tricycle, sa jeep, tapos nasa likodan pa, tapos biglang gaganyan. So, yung instances na yun na hindi naman nangyayari sana, o wag mangyayari sana, sorry, yun, pag-pray po natin yan. So, pagka po may ganyan pala, mas siguro, ewan ko lang din kung sumama o hindi, pero nasa sa inyo din. At kasi naalala ko lang bigla nung kami ano ng wayang steward. Pero ako bilang leader at talaga ako as puso ko kakabahan ako nun eh. Ano gawin ko din eh. Susugod agad natin sa ospital. So yun, sana wag mangyari sa time ko. Yun nga, Thanksgiving po. Una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kaligtasan na ibinigay ng Panginoon palagi. Biyaya nga, sabi ko nga, hindi binabawi yon. Salamat sa Panginoon sa bagay na yun. Kung walang salvation, hindi din ako makakapagpatuloy din eh. Sabi ko nga, sana hindi ako kabilang sa ligaw o hindi ako kabilang sa ligaw dito sa iglesia. Ano po? Salamat sa Panginoon na yun nga fruit of the Spirit ay biyaya naman ay kumbaga nasasalamin naman. Ano po? Biyaya sa ganang sa akin po. Salamat sa salvation na binigay ng Panginoon. Then, yun nga po, bilang tayo po ay bilang employer, ako po ay natutuwa at ginagamit din naman ng Panginoon sa soul winning. Sana po maligtas si Narina, si Narinin. So, sana nawa ay, so, sana po ay gamitin tayo sa mga unsaved nating mga staff. Yung weekly natin ginagawa doon ay nawa ay magbunga. At natutuwa ako na nakasama namin yung aming nasa Tyson branch. Yun ay sana maligtas Kuya Henry. Napaka-positive nun Kuya. Yung jolly. Yung nakangiti yun. Napaka-pogi pa Kuya. Kaya nga tuwan-tuwa doon siya. Okay. So pag nangiti yun, napaka-positive niya talaga. Napaka-positive. Maganda siya talaga sa front. So pagdating sa church, sana maligtas. Napaka-sarap niya sa harap talaga Kuya. Napaka-positive niya. Kaya sabi ko, nawa, gamitin tayo ng Panginoon sa mga bagay na yan. Sana, yun ay, hindi ko sure kung 18, 19, 20, 20 ba? 20 years old. Sana yun ay massive, bago pa wasakin ng mundo. Sana ay, kumbaga, gamitin ng Panginoon sa gawain din natin. Ano? Then, sana gamitin ako. Hindi lang sila, ilan din po yun na ating binabahagihan. So, nawa ay kumilos ang Panginoon sa bagay na yan. Gamitin din ako sa mga bagay na yan. At gamitin yung mga kasama kong Kristiyano na may magandang patotoo. so pare-parehas kami doon. Nawa ay kami may magagandang patotoo. So, tulungan, kumbaga, tulungan. Then, ako po yung nagpapasalamat at sabi ko nga biyaya na ako may magulang pa. Biyaya sila nakakasama ko pa. Biyaya po na kumbaga nakikita ko pa. Sabi ko nga, hindi lahat. Kompleto pa magulang. Ako'y natutuwa. Ako ay 33 years old na. Sabi ko nga, sana naman. Sabi ko nga sa inay, sana magsabay na tayo. so, kumbaga, syempre, bilang nag-iisa kasi din akong anak. So, kumbaga yung attachment din sa magulang ay iba din. Lalo't araw-araw pa nakasama. Sana, harinawa ay, sabi nga, buhay nga na kay magulang ay humaba pa. At matagal ko pa sila makasama. At salamat din, kasama ko din ang aking mama at papa kanina. Biyaya, si mama ay 60 years old na ngayong araw. Hindi pala siya na-recognize din pala. Pero 60 years, as in ngayon po yung birthday niya kanina. Birthday niya ngayong araw. Salamat sa Panginoon, siya ay 60th. Sabi ko nga, ako'y lampas na ng kaunti sa kalahati ng 60 ay dawi-huyi na. Pero salamat sa Panginoon, nakikita mo pang malalakas ang ina at tatay, ang mama at papa, biyaya, sila nakikita ko pang malalakas. At yun ay bilang anak, ay kami natutuwa doon. At yun nga po, salamat sa asawa. Sabi ko nga, bagamat yun ay hindi perfect, sobrang hindi perfect, ano pa? Talagang hindi perfect. So, biyaya, sabi ko salamat. Sa kabila lang kami hindi perfect mag-asawa, ay nagkakasundo pagdating sa gawain ng Panginoon. Pag tinitipos yung isa, si Grace, halimbawa si Grace, tinitipos, ay di syempre susuyin mo ng kaunti, parehas mamaya, tipusin na kami. So yun, so wala. Sabi ko. So biyaya ng Panginoon, sa kabila ng hindi perfect family, ay kami nagpapatuloy sa Panginoon. At sabi ko nga, yung salvation talaga, yun ay bunga na kahit anong mangyari, ay pipilit kung talagang, sabi nga ni Jorek, may mga problema. Sabi ko nga, hindi broadcast yung mga problema namin, ay biyaya. Sa kabila ng yun, ay dahil nga sa pinagdaanan namin kay Levi, ilang taon yun, talagang namolde na.
Actually, biyaya talaga sa amin yan. Dahil yung mga problemang mga ano, ay tingin namin, maliit na bagay na lang yan sa pinagdaanan namin pagdating sa emosyon, pagdating sa financial, pagdating sa kasama, pagdating sa kahit saan, eh talagang yun ay halos nasakop talaga. So biyaya din naman, pagdating sa mga oras na ito, mga biyaya yung mga nangyaring yun ay talagang minomolde, talagang dinidikdik ng Panginoon. Up to now naman, ginagawa ng Panginoon. Pero sabi ko, salamat sa Panginoon na sa halip na tingnan mo itong problema, sa dulo ikaw ay magbigting tulad nga na preaching kanina. Pero ito, tinitingnan mo as blessing kasi nga, tama yung sinabi ni kay Henry, may mga bagay na na-late sa flight, ayun pala naman, magka-crash. So may mga bagay na gayon na nangyayari to sa ating mga problemang ito kasi nga may mga learnings na itinuturo ang Panginoon sa atin at yung biyaya po sa akin. Hindi ko lang may specific pero sa kabuuan po ay talagang ang Panginoon ay may biyaya sa amin sa ganung bagay, sa mga problema. So yun, pagdating sa anak naman, ngayon po ay salamat, siya ay mag-kinder na. So biyaya ng Panginoon, sabi ko nga, sa dami ng operation nangyari dyan, sa daming problema sa batang yan, kumbaga sa sasakyan, hindi automatic yan, manual na manual lahat dyan, manual ang pagdumi niyan, ay napakahirap. Sabi ko nga po, pati yung alignment ng buto niya sa likod, inaayos pa, pati yung sa paa niya. Imagine yung mga problemang ganyan, ay yun nga, napapayak na konti lang. So ibig sabihin ko ay pinagdadaanan. Sana, sabi ko nga sa Panginoon, sa mga bagay na yan, sa harinawa ay samahan nyo kami. At alam ko naman, ang Panginoon, hanggang ngayong oras na ito, kami sinasamahan pa din. At yun nga, isa pa, ay alam nyo naman, halos araw-araw ay kami nasa biyahe. Sabi ko kay Grace kanina, salamat, Mami, yung halimbawa kasi minadala may sasakyan, nagkakalas ng garno, nagkakalas ng gayo, nag-aayos, nakataas yung hood. Ibig sabihin ko yung nasisiraan. Sabi ko, Mami, yan ang ayaw ko mangyari. Lalo't ako, hindi naman ako physically fit na para mag-ayos ng ganyan, magbuhat na lang ng gulong. Iuutos ko pa yan, iuupa ko pa yan. So, ibig sabihin ko, sana hindi mangyari along the highway, along the, wag mangyari sa amin yon. At salamat sa Panginoon na hindi pa, o wag namang mangyari sa amin. Sabi ko, gagastos, sabi nga ni Jurek, ay magpapalit na nga lang ng bagong gulong. At tunay po yun. Kaya sa amin, kung every 10,000 nagpapa-PMS, nagastos ng 10,000 to 15,000, possible ngayon ay every 5,000, 7 years na po yung kotse, ay possible every 5,000. Talagang yun ay i-maintain talaga. At ako po'y takot din na dumating yung time na yun na masiraan ka sa kalagitnaan. Kung kailan may event, may hinahabol na oras at masiraan ka, ay okay lang na wala kang event sarili mong lakad, ay dads talaga pag may kausap kang customer. So ano mukhang ihaharap mo doon, kahit pa ibalik mo yung kabuuang bayad nila, wala, sira ka talaga. So yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, safe na nakakarating sa mga lakad, safe na nakakabalik. At salamat sa Panginoon. Medyo sabi ko, ang may sasakyan hindi naman, hindi, biyaya, masarap tingnan. Alam naman yung mga sasakyan, masarap tingnan. Ang sarap sa picture niyan, di ba? Pag tinitingnan mo, pero ang realidad niyan, napakabigat po yan. Kaya nga sabi ko yung L3, sabi ko, salamat sa Panginoon. Pero yun ay malaking responsibility kasi nga, installment pa yun. Then, last po ay gawain ng Panginoon. Ako yung nagpapasalamat. Ginagamit pa rin ako sa yung steward, ginagamit sa ibang ministry, nasa gawain pa rin ng Panginoon hanggang sa mga oras na ito. At ako yung nagpapasalamat doon. Kasi yun ay nakita ko na din, sabi ko nga sa Panginoon, salamat sa pagpapaunawa ng Panginoon na wala kasi talagang magandang bagay dito sa mundo. Bagamat, meron naman nga, sabi nga, yung ikinagtatrabaho, ma-enjoy mo yung pinaghihirapan mo. Yes, magandang bagay na yun, pero yung dulo nun at yung ending nun, pagkasala talagang paggamit mo, malungkot ka pa din Kaya sabi nga, ang masarap pa rin yung magbubuli ka sa umaga, kikilalanin mo ang Panginoon, mag-uusap kayo, yun talaga yung may value para sa akin. Ayun, yun lang.